Hindi bababa sa 30 katao ang namatay sa isang bar dito sa Bangkok, Thailand. Hoy! Woo! ถอดเสื้อ Ganito kalunos-lunos ang nangyari sa may bar sa may Bangkok, Thailand, na 30 katao ang namatay dahil sa apoy at 70 po yung injury ayon sa ulat. At marami po dyan ay nagpanik, natakot dahil sobrang lakas ng buga ng apoy. At alam nyo po, yung bar ay isang lugar kung saan ang mga tao ay gumagawa ng mga kasalanan. Ang bar ay hindi disenyo sa isang Kristiyano. Ang bar ay dinisign para sa mga taong gusto lamang magliwaliw, gustong magpalipas ng oras at gustong gumawa ng mga karumal-dumal na bagay na hindi gusto ng ating Panginoon. Alam niyo po, nanggaling na ako sa ganyang buhay. Sa isang bar, meron po dyan na halo-halo samot-saring mga kasalanan na pwede mong gawin. Bisyo, alak, sigarilyo, droga, at babae, at kung ano-ano pang mga pwedeng gawin ng tao na mga kahalayan at hindi po yan nagugustuhan ng ating Panginoon. Lahat ng kasalanan na pwede mong sabihin at maisip ay pwede mong makita sa isang bar. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit nangyari yan sa bar na yan. At alam nyo po sa Thailand, usong-uso po dyan yung mga tinatawag na ladyboy. Sila po ay mga lalaki na nagpapalit ng kanilang mga organ na gusto nilang ipilit sa kanilang sarili na sila ay babae, kaya tinatawag po sila na ladyboy. At yan pong mga yan ay pumaparada sa mga bar at sila po ay nagbibigay ng aliw ng service sa mga kalalakihan, mga foreigner at iba-iba pang mga tao na pumupunta sa lugar na yan. At ganyan po katindi ang kasalanan sa lugar na yan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lamang po sa bar na yan, marahil maging sa mga bar dito sa Pilipinas at sa iba-iba pang lugar ay may mga nangyayaring ganyan, lalong-lalo na po yung pinagbabawal na gamot. Sobrang talamak po niyan. Alam nyo po, ang bar, hindi po yan maganda sa isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo po, pagka pumasok ka dyan, marahil pwedeng nag-i-enjoy ka, nagpa-party-party ka lang. Pero pagkatapos yan, ano ang hinahanap ng tao? Aliw. Ang gusto lang gawin yan, yung mga pita ng laman, yung makapagparaos sa kanyang sarili, yan lang po yung hinahanap ng mga tao, karamihan po dyan sa mga ganyang klaseng bar. Yung iba naman, gusto lamang mag-inom, magbisyo, para makalimutan yung mga bagay-bagay sa kanilang mga paligid. Pero ganun pa rin ang ending. Gusto lang nilang aliwin yung kanilang mga sarili. Alam nyo po, ang tunay na kapayapaan at kaaliwan sa ating mga buhay, hindi yung bar. Yung bar, pansamantala lang po yan. Yung alak, sigarilyo at yung mga bisyo, marahil pansamantala, bigyan kanya ng kapayapaan. Pero saglit lang po yan, mga kapatid. Pero hindi yan yung tunay na kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan mo lang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan ko minamahal, pwedeng mangyari yan sa kahit na anong bar dito sa Pilipinas. Kung ikaw ngayon ay hindi pa Kristiyano, hindi ka pa mananampalataya ng Panginoon, pwede rin mangyari yan habang ikaw ay nasa bar. Gugustuhin mo pa ba na maabutan mo yung ganyang klaseng sitwasyon sa iyong buhay? Kaibigan, pwede mong maiwasan yan. Mas malaya ka kung ikaw ay na kay Kristo dahil ang mga bisyo hindi ka niyan papalayain. At pag ikaw ay na-addict dyan at nalulung ka dyan, mahihirapan ka nang makaalis dyan at lalong lulubog yung buhay mo. Pansamantala lang ang lahat ng yan, pero ang sasabihin ko sa iyo, ang Panginoong Jesucristo ay mananatili magpakailan pa man. At yung kapayapaan na matatanggap mo, hindi yan pansamantala. Yan ay pangwalang hanggan. Nawa, maiwasan po natin yung mga bagay na ganyan. At kung meron kayong maririnig na may magsasabi sa inyo ng isang Kristiyano ay okay lang naman mag-inom, basta't moderate lang. Kaibigan kong minamahal, yang mga nagsasalita ng mga ganyan, mag-iingat kayo dahil wala sa katotohanan yung mga taong ganyan. Biruin mo na kay Kristo ka na, dudungisan mo pa yung katawan mo. Samantalang yan ay tahanan na ng banal na spirito. Kaibigan, mag-isip-isip ka kung merong mga ganyang mga ngaral na nagtuturo sa inyo sa inyong simbahan, dahil yan ay mga bulaang mga ngaral, dahil ang ating katawan ay tinatahanan na po ng banal na spirito. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.